Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong usapin tungkol sa West Philippine Sea. Kasi ito pong mga illegal alien na mga Chekwa dyan sa ating West Philippine Sea ay meron na naman pong hindi magandang sinasabi tungkol po sa naganap na joint maritime patrols ng ating bansa at ang bansang United States, no? Kung ano-ano po ang sinasabi nila at mukhang naiinggit ang mga Chekwa, no? Siguro kung hindi bansang Amerika ang ka-joint maritime patrols natin, including yung air drills, no? Kasi po nakita ko po yung mga pictures na air drills po yung ating FA-50s at yung aircraft naman ng US nagsagawa ng mga kunwari pakita lang, parang nagsayaw-sayaw lang, nag-air show. No, ay naiinggit ang China pag hindi siguro Amerika ang kasama natin na nagganyan, wala silang sasabing hindi maganda sa atin, no? So dito po, no, makikita nyo, no, bago natin sabihin sa inyo kung ano po yung mga pinagsasabi nila, ito lang po yung nakita nating balita sa kanilang number 1 na newspaper, Global Times, November 21 report nila, no? PLA o yung People's Liberation Army on high alert amid US-Philippines joint patrols in South China Sea. Bakit sila naka-high alert? Joint patrol lang yan Wala namang gagawin dyan na masama sa kanila. Bakit naka-joint patrol? Papuputokan ba sila? Kumbaga sa tingin nyo ba, parehong mga gago at utak giyera ang ating bansa, ating military at yung US military? Sa palagay nyo, tayo ang unang magpapaputok? Diba? Naka-high alert sila. So for what? Natatakot kayo? Bakit kayo natatakot? Kasi may ginagawa kayong kalokohan. Yung po yan. O kaya may ginawa silang kalokohan. Past tense, present tense, and future tense. Yan yung mga tenses. May ginawang kalokohan, may ginagawang kalokohan, may gagawing kalokohan, kaya naka-high alert. Halatay, ano yung kalokohan nila? Nandyan sila sa ating West Philippine Sea, mga illegal alien, gumagawa ng illegal activity. Ano yung illegal activity? Illegal fishing and poaching. Diyan sa ating likas yaman, sa ating West Philippine Sea. Kaya sila naka-high alert, mga sila. Ito sabi po nung kanilang isang commander, no? Colonel, no? Si Senior Colonel Tian Junle. Kala ko mauna naman Quote, "The command troops maintain high alert to firmly defend national sovereignty, security, and maritime interests and firmly safeguard peace and stability in the South China Sea." Kasi yun nga po, ulit-ulitin natin, sinasabi nila, ang buong South China Sea ay sa kanila. O ano naman ang patunay dyan, no? Ano yung inyong karapatan base po sa United Nations Convention on the Law of the Sea, na kayo po ay member pa dyan. So hindi kayo talaga marunong mag-adhere sa international law. Tapos sasabihin nyo, we are violating international law and domestic law ninyo? FU. Ayun lang po masasabi natin. Takot na takot, naka-high alert ang mga kupal. Pasensya naman po sa word nakakabanas tong mga Chekwa na to Feeling nila napaka-superior nila. O nung nag-joint patrol tayo sa isang superior din na bansa, takot na takot sila. Di po ba? Eto po, mga kababayan, eto pa ang ginawa ng mga gago habang tayo ay nakiki-joint patrol sa US military. Sa South China Morning Post naman, another newspaper ng mga illegal alien na Chekwa. PLA, Navy,
carries out South China Sea live fire drills while US and Philippines counterparts conduct own joint exercise. O tignan nyo, sino ang nagsasabing they want to maintain peace and order and safeguard whatever they wanna safeguard? Yung mga yagballs nila. Eto, sinabi China conducted 2 one-day live fire drills in the South China Sea this week, while the US and the Philippines navies carried out joint sea and air patrols at the same time. Kita nyo yan? Sino ang hindi gago? Diba? So, ibig sabihin, nakikibuntot sila. Tulad nga po nung sinabi natin sa previous vlog natin. Baka naman gusto nyong sumama dun sa joint patrol, di sana kinausap nyo na lang si Gibo Teodoro. Para hindi kayo nagmukhang tanga dyan. Hindi kayo mukhang mga inggitero. Brimo sila pang nag-conduct ng 2-day, 1 day. Ano ba yun? Anong klaseng English to? 2, 1 day. 2 araw. 2 one-day live fire drills. O live fire drills yan ha. Nagpapaputok po sila. O sana hindi naman mga supot yung pinaputok ninyo. Di ba mga kababayan? Mga buraot tong mga to masyadong mga sila po ang mga warmongerer, no? Na mga illegal aliens. Ayan lang yan. Yan mga tatakutin pala pero pag sila ang nakiki-joint patrol, okay lang. Wala tayong sinasabi. Isa lang naman ang gusto natin. Umalis kayo dyan, get out of our West Philippine Sea because you don't have sovereign rights in there. Wala rin kayong sovereign territory because it was not decided. Your 9-dash line before, that was year 2016, where the Hague rule in favor of us, na yung 9-dash line po nila, na iginuhit nila na parang nagpipiko lang sila, illegal. Walang basis. Ang basis lang nila is historical rights, na kung saan yan pa ang kinakampihan ng mga kababayan nating mga pro-China. Kasi yung mga pro-China na yan are those people o mga kababayan natin na mga anti-American. Di po ba? Pero hindi nila naintindihan na wala pong karapatan ang China sa ating West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone. Kasi pinagtibay po ng international ruling. Ulit-ulitin natin yung The Hague 2016 international ruling. Salamat na rin po kay Panot, kay your former president Noynoy Aquino, na ipinaglaban ng gobyerno niya yan. Yun nga lang, umurong ang bayag nila kasi dun sa Scarborough, pinaalis niya yung Navy. Kung nag-stand up ka lang doon, hindi mo yata alam na may NDT that time. Di ba? MDT, yung Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Di ba? Naduwag-duwag. Di ba? Kaya, ewan ko po, mga kababayan sa mga to. Huwag kayong maduwag, no? Ngayon, itong isa pa, Ito, isa pa. After ng US military joint patrols natin, saka air drills, eto pa. Sinabi dito sa The Guardian. The Guardian naman to. International news. Tignan nyo, ang international community nakamonitor sa atin, saka sa China na rin. Kasi, gusto nilang makita kung anong mangyayari dito sa South China Sea. Malaking po ito, dispute, no? Australia and Philippines begin joint patrols in South China Sea as regional tensions rise. Nagsisimula na naman po. Kaya po totoo yung sabi ni Gibo Teodoro at ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar Jr. na maraming bansa ang gustong maki-joint patrol sa atin. Even China nga diba nagre-request nga sila, kaso hindi muna. Makiki-joint patrol lang kami sa inyo if you will honor the 2016 The Hague ruling. Umalis kayo dyan sa aming West Philippine Sea, sa aming exclusive economic zone. Dun lang siguro.
Kung maayos na ito, agree lang kayo, Kasi mga kababayan, kung mag-a-agree ang China sa atin, yung i-honor nila yung 2016, syempre, babanat din dyan ng Vietnam. Babanat din yung Malaysia at Brunei and other claimant country, including the Taiwan. Biriyan nyo, yung Taiwan, ang layo-lalo niya. Pero may gusto siyang angkinin dun sa Scarborough Shoal. Kita ko po yung mga line-line nila Vietnam, Malaysia, Thailand, kasama pa yata Indonesia Siyempre, mayayari China dun. Mawawalan siya ng tubig. Sa atin, 200, basta 200 exclusive economic zone 200 nautical miles. Umalis kayo. Yun nga lang, takot sila kasi, mawalan sila. Hindi nila mapamag-aari yan. Mga swapang ang mga hinayupak na yan. No? Ito. Australia and the Philippines have begun joint sea and air patrols in the South China Sea as Pacific nations warily eye an increasing assertive China. Nakita nyo yan? The 3-day exercises follow discussions earlier this year on joint patrols to underscore what the countries say is their commitment to closer cooperation and a rules-based order in the region. Ano po ba yun? Siyempre, pre-Indo-Pacific navigation. Hindi pwedeng sino man na isang bansa ang magmamay-ari ng buong karagatan na yan, na yung South China Sea, even though nakapangalan sa China. Siguro during that time, malaking country sila, malaking impluensya nila, pangbabraso nila, binigay yung pinangalan sa kanila. Yung pala, iba ang intensyon, mga kababayan. Ang angkinin yan, di ba? Ano po ang sabi ni DND Secretary Gibo Chidoro? Australia and the Philippines are firmly committed to a peaceful, secure, and prosperous region where sovereignty and agreed rules and norms are respected. Ayun po, sabi niya. Ngayon, mga kababayan, may sinabi dyan ng China. Alam niyo naman tong mga to. May sinabi po sila dito. Ayan, sa balita ng Inquirer.net. November 24 lang po yan. China, PH, using foreign forces to sow trouble in South China Sea. Gumagamit daw tayo ng foreign forces. Sino yung tinutukoy mong foreign forces? Mga illegal alien na hindot. China has accused the Philippines of enlisting foreign forces to patrol the South China Sea to stir up trouble, referring to the 3-day joint patrols this week by Philippines and US. Ayan daw po. Tayo daw ay gumagamit ng foreign forces. Hindi po. We're not using them. They are using us. Kasi may mga interest din po to Ano yon? Pre-Indo-Pacific navigation. Saka friends kami. Allied kami. Kami. Kayo dyan, mga illegal alien. Friends nyo ba kami? Friends nyo lang kami sa ganito Pag nakaharap tayo, pero pag talikod namin, wala na Minumura nyo na kami. Ito pa sabi. The Chinese military will maintain high vigilance, resolutely defend sovereign and maritime rights and interests, and resolutely safeguard peace and stability in the South China Sea. Nek mo. Nadudo. Ano po sila yung, nag-iinit ang mga tumbong. Kasi, naki-joint patrol tayo sa malakas na bansa. Bakit nung nag-joint patrol tayo sa ibang mga bansa aside Australia, wala silang sinasabi. Di po ba? Ngayon, ba't nung nakipag-joint patrol sa US, umiikot ang tumbong nila? Ito pa sabi nung Chinese military nila, mukhang si Tian yan yung Tian. Ang Tian mo, puno ng bulate sa kasinungalingan. The Philippines enlisted forces out of the region to patrol, stirred up trouble and engaged in hype, undermining regional peace and stability. Sila po ang nag-iingay. Para malaman naman ng community, international community, na tayo, ang mga warmongers, tayo ang nagpro-provoke, tayo ang nag-stirred up. Hoy, the international community already knows that you are the provocateur. You are the ones who are lawless. You don't know how to adhere the international law.
Ayan, mga kababayan. Kaya wag mo kaming utu-utuin. Don't me ha, don't us. Kayong mga illegal alien dyan. O, ano ang sabi ng ating DND Secretary na matapang na si Gibo Teodoro? Inquirer din. Teodoro blast China's reversal of truth over claims on PH-US Joint Patrol. O, ayan, binanatan siya. Sino ba ang nananakop? Oh, it is China. The Philippines is not stirring up trouble. This is the reversal of truth. It's an absolute falsity for China to say that. Tama. Oh, bakit? Ba't sinabi ng nananakop? Ano ba sabi ng Pangulo? They are 60 nautical miles away from our nearest shoreline. Ano yung 60 nautical miles? They're reclaiming. Oh, binabantayan na nga nila yung Russell Reef o yung Inoquis Reef dapat talagang itaboy sila. Oh, di ba? You are the invaders. No, hindi po kayo expansionist. Talagang invaders kayo, nananakop kayo. Kayo ang pirates of the West Philippine Sea. Yan ang tawag ko sa inyo. Di po ba? Teodoro said that China's reversal of truth is consistent with its narrative, stressing that Beijing has a very, very low credibility. Correct. Low credibility or no credibility at all. Walang credibility. Why? Because they are liars. Mga angkan ni Pinocchio. It is again reversing the truth, consistent with its narrative. The Philippines is not stirring up trouble, as we always reiterate. Our interests are to protect our rights in accordance with UNCLOS, o sinabi ko na yan kanina, and the international law which China purports to respect in words but unfortunately not in deeds. Kaya nga po, no? Kaya nga yung kasabihang actions speaks louder than words. Nakita niyo yung actions nila. Yung sinasalita ng presidente nila, mali, sinungaling. Yung sasabi niyang hindi sila pupunta ng hot or cold war, kasinungalingan yon. Kasinungalingan yon. Tingnan niyo na lang yung ginawa nila eh. Habang nag-joint patrol tayo sa US military, nagkaroon sila ng 2 one-day live fire drills. Tapos binuntutan, naging mga parang mga tuta, no? Gustong palang sumali sa joint patrol, hindi lang nagsabi. Di man, isipin mo, sinong paniniwalaan mo? Yung angkan ni Pinocchio o tayo? Kung maka-China ka, angkan ka ni Pinocchio. O kaya, si Pinocchio, angkan ni Judas Iscariot. Yun po yun. So I think whatever China says about this, I think their credibility is very, very low. Ako sasabihin ko, DND Chief, it's not very low. No credibility at all. Ayan po yan. No credibility at all. Ngayon, bumanat din ang mga senador dyan. O dyan sa Philippine News Agency. Solon debunks China's claim that RP-US joint exercise creates trouble. O, ayan. Ito po, si Risa Hontiveros. O sige, kakampi natin si Risa. O, pro-Philippines eh. Bakit natin kakampihan yung mga Pilipino na pro-China? Na mga lahi ni Judas Iscariot. No? O, si Judas Iscariot, yung mga lahi niya, nag-morph po, nagbabago ng mga anyo, tulad ni Pinocchio, tulad ng mga makapili. O, yung mga traidor sa atin. O, ito po ang sabi ni Hontiveros, yung quote na lang ha. It has always been China who stirs up trouble in the West Philippine Sea, not the Philippines. Our country should be free to patrol our waters with whomever we choose, whenever we want. This is our right as sovereign nation. Correct. Who are dredging our Philippine seabed to create artificial islands within our exclusive economic zone. Militarize them and then use them to claim that our territory is theirs. Correct. Tatlong ano po yun, island, yung ano nila. Isa dyan yung mischief. Hindi ko po alam yung dalawa, nakalimutan ko. Who's stirring up trouble? Who's harassing our vessels and preventing them from resupplying our people on the BRP Sierra Madre? It's not us. So to now, accuse us of what they're doing, that's like doubling gaslighting right there. Correct po siya. No? Correct po. China, however, want to stop us from engaging with our allies because she knows she cannot prevail against a coalition. Correct. If she has a problem with our presence in our own waters, she is more than welcome to leave. Correct po. Tama po yung sinasabi ko.
no? She added that the bigger coalition means a better coalition that will uphold freedom of navigation. Correct. Kaya nga po, di ba? Umiikot ang kanilang tumbong dahil nakita nila na napakalaking bansa, powerful sa military, no? Kala nila sila lang ang powerful eh. No? Pero yung mga ano naman nila, kagamitan nila mga alam nyo na, 'di ba? Oh. Gawa nung kanilang mga parang pagwala, like a tip in the night. Ganon. 'Di ba mga kababayan? Tingnan nyo made in China. Oh, nako. Isang gamit mo pa lang, sira na. Walang originality. Ano lang original sa kanila, mga kababayan? Sige nga, ano? Gusto malaman, ano ang original sa kanila? Ang kasinungalingan. Ang gumawa ng kasinungalingan. Ayun po ang magaling sila. Ayan ang original sa kanila. Ang gumawa ng kasinungalingan, ang gumawa ng disinformation. Kasi nabibili po nila ng kwarta. Sinusubuan, nilalamon, pinapalamon sila ng mga kwarta. Nino? No? Sino po yung mga yon? Yung mga kapwa natin Pilipino na ang ginagawa pa ay pinagtatanggol ang Chekwa. Yung mga Tamil-mil dyan, no, nakapag-issue ng statement sa ICC kasi kabilang siya doon, pero pagdating dito po sa issue ng West Philippine Sea, may sinasabing di maganda ang mga Chekwa, Tamil-mil po siya. Alam nyo na kung sino yung binabanggit ko. At yung mga kasamahan niya, pamilya niya, wala, Tamil-mil. Bakit? Kasi yung bayan nila, ang daming sisterhood na Chinese city. Mga siguro sila po ang pinakamarami, no? Correct me if I'm wrong. Sila ang pinakamaraming sisterhood diyan po sa China. O, bakit? Kasi lahi ng Inchik Siyempre, alam nyo na. No? Kaya kayo dyan ng mga kapwa Pinoy ng mga pinagtatanggol pa ang China. No? Pasensya kayo. Mabibira kayo. Kung gusto nyo, dun na kayo tumira. Hindi kayo Pilipino. Hindi kayo may tuturing na Pilipino. Ano kayo? Lahi kayo ni Judas Iscariot. Di po ba? O, eto pa. Sama na natin to. Last article. Manila Bulletin. Senators defend PH right to enlist US help in patrolling West Philippine Sea. Kanina si Hontiveros, no? Talagang sa kanyang article lang yun ng PNA, no? Dito naman, may mga ibang senador po na nagsalita. Kasama pa kasi dito si Hontiveros. Dito na po tayo sa pinakababa. Si Bato. Si Bato. Talagang ano to, ha? Pero hindi po ako naniniwala dito kay Bato, Alam nyo kung bakit? Re-electionist to, Siyempre, papabunguhin niya ang kanyang pangalan. Tingnan nyo si Robin, hindi nagsasalita, di ba? Kasi bakit? Kapapanalo lang. Si Bato, si Go, re-electionist. Senator Bato de la Rosa also said he finds it unfortunate for China to accuse the Philippines of promoting any problem in the West Philippine Sea, considering that it has been the Chinese Coast Guard who has been water cannoning our people. Quote, we are not stirring trouble. Who are the ones, nag-i-stir ng trouble by water cannoning our people? Sino na una? Di ba sila? Joint exercise lang naman yan. Kung ang dating sa kanila, trouble is being stirred. Di ba? Tama naman siya. May punto siya. Sabi rin ni Hontiveros. Ba't kayo natatakot? Joint patrol lang. Sinabi ko na rin yan nung una, di ba? Nung simula ng ating vlog. Umiikot ang tumbong nila. Kasi tatakot sila. Di ba nga? Naghanda sila on high alert daw. Gago. Anong palagay nyo sa amin? Warmonger. Kayo yun. Annual nga dapat yan tingnan nyo si Bato, annual periodic exercise being conducted by US, Philippines, and other allied countries. Nako, pero itong mga ganito ni Bato, statement niya, duda ako dyan. Kasi re-electionist po yan. Di ba? Ito na sabi ni Francis Tolentino. Also rejected as China's assumption saying it's a right of the Philippines to conduct maritime patrols jointly with its allies. It's a right. Lugar natin yun sabi ni Tolentino. Ever since naman, ayaw nilang ma-involve yung other countries, but Vietnam is willing to enter into a dialogue concerning the code of conduct. China lang naman ang ayaw. Tama. China lang. Nireject nga po nila yung pinag-uusapan dyan sa APF. Yung
Nangyari po yan sa ating bansa, no? Hindi pa lang natin nababasa maigi. Ang China, anything about maritime, anything about UNCLOS, conventional, anything about rule-based, ayaw nila. Ano nga mga loles. Kasi nga po, ang mata nila, walang makita. Ang nakikita lang nila ay yung sarili nilang batas na, tungaw, ampaw. Pero pagdating sa international law, no, sa mga desisyon ng international, na kung saan member pa sila, hindi nila alam sundin. Kita nyo yung kalokohan nila, mga kababayan? Di ba? Ba't ka pa nagpa-member, hindi ka naman pala susunod sa kautusan, sa mga na final verdict na. Kumbaga, para hindi po sila yung FOMO, fear of missing out. Nakikimember, ayaw palang sumunod. Di tawag nyo doon? Saling pusa, fear of missing out, FOMO. Di ba tingnan nyo na gustong makisabay sa ating joint patrol sa US. Baka mamaya yung nagjo-joint patrol tayo sa mga Australiano nag-aano rin sila, bumubuntot sila para silang mga tuta, chuchu. Come. Di ba mga siraulo? Kasi sasabihin tayo pa daw ang nag-stir up ng trouble. Huy, mga gunggong, kayo yun. Sino ang nag-water cannoning? Sino ang laser pointing? Sino ang gumagawa ng Grand Theft Auto? Di ba kayo? Kayong mga illegal ng mga Chekwa, illegal alien, FU kayo. Ano bang FU sa salita nila? Hindi ko po alam eh. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.